Hindi mapakali, namupo sa gilid ng kama si Ariana. Tama nga bang kanyang ginawa? Nakipagkasundo siyang puna ng pangangailangan ng asawa para lamang umusta ito ng maayos sa publiko. Ngunit paano kung hindi siya magustuhan ni Lowry? Bilang isang berhen ay wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na yon. Bumukas ang pintot nang tumingala siya ay nakita niya si Lowry na pumasok suot ang kulay asul na roba. Nakatali yun sa bewang, ngunit litaw ang malaking bahagi ng dibdib nito. I think we'll enjoy ourselves tonight. Nanunuyato nakatingin sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinakpan yun ng mga braso. Isang manipis na silk dress lamang ang suot niya at hindi na siya nagsuot ng bra. Siguradong nababakat doon ang kanyang dibdib. Marahan siyang tumayo, ngunit sa sobrang nerbiyos ay bumigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa siya bumagsak sa sahig ay nasalo siya ng mga braso ng asawa. She looked up and their eyes locked for what felt like forever. May nakita siyang ningning sa mga mata nito. He seemed to want her like he never wanted anything else in this world. His deep stare was like magic to her, at natagpuan niya ang sarili na mahigpit na nakakapit sa mga balikat nito. Nilapit niya mga labi dito. A moan of satisfaction came from each of them as their mouth pressed, fitting perfectly like they belonged to each other. And when she felt the tip of his tongue seeking entry between her teeth, she opened her mouth and welcomed its deep, gentle thrust. Inaangkala niya ang mga braso sa batok nito, urging him closer and deeper inside her. Marahan siya nitong binuhat at inihiga sa kama. Kasunod ang katawan nito. Lowry, naibulong niya nang maramdaman ng isang kamay nitong gumagapang sa kanyang katawan hanggang sa nahawakan nito ang isa niyang dibdib at marahan niyang pinisil-pisil. That's right, sweetheart, he murmured against her mouth. Say my name, not your fantasy prince. Bemused of the pleasure he was creating within her, ilang sandali pa ang lumipas bago niya naunawaan ang sinabi nito. Since that night, he kissed her as passionately as he was kissing her now. She could only dream of him. Mula noon ni naging si Lowry ng prinsipeng pinapantasya niya. Slowly, his lips traveled lower, brushing its way down her chin, her jaw, her neck and shoulders, sending hot waves of pleasure on her skin, awakening a sensual craving within her that she never thought existed. And when he stopped his caresses, she struggled to reach out for his mouth once again. Habang hinahagkan siya ng malalim, pinaupo siya nito tinanggal ang kanyang night dress. Mabilis nitong binalik ang mga labi sa bibig niya, drawing more delighted moans from her, making her surrender totally to his possession. Undress me, anas nito. Suddenly she felt his tongue against her ear. She whimpered. Never did she expect that such thing would drive her out of her senses. Walang ingat at walang pasensyon tinanggal niyang pagkakatali ng robang suit nito, tinulak yun pahubad. Sa mga balikat nito, she opened her eyes to see his nakedness, but he laid her back down on bed, pressing his hard body against hers. His heat was almost burning her skin, his chest crushing her soft breast, his hard muscles up against her belly and his manhood, pushing heavily and hotly between her thigh. Do you feel me? Tanong nito habang hinahagkan ng kanyang leeg. Do you want me? Yes, ungol niya. Humahaplo sa likod nito ang mga kamay niya. She suddenly bit on her lower lip to subdue the painful bliss of pleasure when she felt him licking her nipple as his warm breath caressed it. Halos mabaliw siya sa sensasyong pinapalasap nito at kusa niyang pinaghiwalay ang kanyang mga hita. He pressed against her and she cried out when she felt his hardness against her femininity. Please, Lowry. Huminto ito, tinawakan ng kanyang muka. Saglit siya nitong tinitigan. His burning desire reflected in his eyes. Ariana, anas nito. So slowly, while watching her face carefully, he began to thrust himself inside her. Her mouth opened as another wave of bliss enveloped her. Naipikit niya mga mata habang sinasalubong ang kilos ng kaniig. Suddenly, there was a pain, stinging pain between her thighs that she felt she might split apart. Damn it, sambit ni Lowry. Nais na itong itulak, ngunit hindi niya magawang gumalaw. Tila nakita nitong sakit na gumuhit sa kanyang mukha't bigla itong huminto. Sweetheart, sweetheart, halos humahangos nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Hold on a little longer. I'll take away the pain. It won't last long, I promise you. Unti-unting nawala ang kanyang takot sa sinabi nito. Holding her gaze, he slowly pulled himself out until she was able to breathe.
Then, ever so slowly, he pushed forward again. Nabawasan ng sakit as he moved within her on that same slow, gentle pace. The pain faded away until she found herself meeting his every thrust, urging him deeper within her. Am I hurting you? Tanong ito habang nakasubsob sa kanyang leeg. No, she gasped as she moved with him, harder and faster. Not anymore. Relax, my love. He wrapped his arms around her tighter, while his mouth sought hers once again, suppressing all her moans of pleasure, setting a delicious rhythm that she followed almost instantly. Suddenly, she felt a strange agonizing ache building within her, and she held tighter to him, seeking to be rescued for something she did not know. Let it go, my love. His ragged voice tried to calm her. Don't be afraid, you'll be fine. The agonizing pleasure finally tore through her senses, erupting into pulsating waves as she screamed aloud from the pleasure. Before she could recuperate, he held his hips firmly and thrust into her with all his remaining strength, releasing an almost endless gush of hot sweet pleasure deep within her womb, tearing another sharp moan from her throat. Bumagsak na sa ibabaw niya makaraan ng ilang sandali, his warm breath caressing her neck, parehong mihingal at pagod. May hindi matutumbas ang kaligayahang pumuno sa puso nila. No one has ever given me this much satisfaction. Bulong nito. Nang buksan niyang kanyang mga matay, binati siya ni Lowry ng ngiti. Only you. Bumuka ang kanyang mga labi. Akala niya nagbibiro lamang ang asawa. Ngunit nakita niya mismo ang nag-uumapaw na kaligayahang kumikislap sa mga mata nito. You're heavy. I can't breathe. Yun ang kanyang nasabi. Marahan itong binuhat ang sarili. Holding her tightly, he laid on his back, taking her over him. Lumuwag ang paghinga ni Ariana at inunan niya ang kanyang pisngi sa dibdib ng asawa. Habang pareho pa nilang binabawi ang paghinga, inabot ng kamay niya ang muscle sa abs ng asawa at hinaplos yon. He was so strong, so manly, so beautiful, more than the prince he used to dream of. Why did you tell your parents that you're not a virgin? Tanong nito. Dahan-dahan niya itong tinangalat silang nagngitian. Ayaw ko lang magpakasal kay Michael, tura niya. Muli niyang nilapat ang pisngi sa dibdib nito, closing her eyes to feel the comfort of his body was promising her. Then, why did you marry me instead? Huminga siya ng malalim at muling hinaplos ang tiyan nito. Narinig niya mahinang ungulit at naramdaman ang paghingit nito ng hininga. Bagay na nagpangiti sa kanya. Para namang may choice ako. Sa galaw ng dibdib nito'y naramdaman niya itong tumawa. Yun lang ang rason? Ano pa ba sa tingin mong rason ko? Balik niya habang hinahaplos ang tiyan at dibdib nito, hanggang sa muli itong umungol. Careful there, if you don't want me pound you again. Mababa ang boses dito. Mabilis niyang binawing naglalaro niyang kamay at halos sabay silang tumawa, lifting her chin. With his fingers, he kissed her passionately. Do you think there's a chance for this marriage to work? Pabulong nitong tanong. Parang hindi makapaniwala si Ariana sa kanyang narinig. Hindi ba siya nito binibiro? Nais na nitong seryosohin ang kanilang pagiging mag-asawa? I think so. Sagot niya kasama ng isang ngiti. As long as you'll cooperate. We'll both cooperate. Pagtatama nito't muli silang tumawa. Ngumiting muli niyang inihiga ang ulo sa dibdib nito. Parang panaginip ang lahat, ngunit masayang masaya siya. Lampas na sa inaasahan niya ang nangyari. Hindi niya inakalang nanaisin din ni Lowry na mag-work ang buhay may asawa nila. Hindi magiging madali, pero alam niyang darating ang panahong mamahalin din nila ang isa't isa. And they would live together happily. Wake up, sweetie. Dahan-dahang minulat ni Lowry ang kanyang mga mata. Akala niya ay boses ng anghel ang kanyang narinig. Ngunit nang lumiwanag ang paningin niya ay magandang mukha ng kanyang asawang kanyang nakita. Nakaupo ito sa tabi niya, bagong ligo at nakangiti. He smiled back at her. Hinila nitong kamay niya at inabot ng mga labi. Ang mga labi niya para hagkan siya ng malalim. He had spent the whole night making love to her. Yet he still could never get enough of her. He still wanted her. That's enough, anang babaeng makaraan ng isang minuto. Pressing a finger across his lips, it's 8:30 in the morning. Napamulagat si Laura at biglang bumalikwas. Late na siya sa trabaho at may bisita pa siyang darating mamayang 10:00. Maligo ka na, ako nang bahala dito. Inabot itong roba sa kanya. Thanks, sweetheart, sagot niya. Tumayo siya, isinuot ang roba sa kanya ito hinalikan sa pisngi at lumabas ng kwarto.
In the shower, memories of their love-making kept coming back in his mind. He could still feel her delicious kisses, her soft warm body moving against him. The sweet sound of her moans seemed to echo around him, arousing him. Damn it, Ariana, stop haunting me. Anas niya. Paglabas niya ng banyo ay mag-aalas 9 na. Mabilis siyang nagbihis at inayos ang buhok. Kinuha niyang kanyang susi sa drawer at pinuntahan si Ariana sa kusina para magpaalam. Naabutan niya itong abalang nagpiprito. Sweetheart, I have to go. Natigilan siya nang makitang 2 tasa ng kape sa ibabaw ng mesa at meron na ring sandwiches doon. Breakfast ka muna, anito. I made something for you. Huminga siya ng malalim at ngumiti saka umupo sa harapan ng inihanda nitong almusal. Mukhang ginagawa na nito ang obligasyon nito sa kanya bilang asawa and he felt really good. 30 minutes lang naman ang layo ng opisina. Maabutan pa niya ang kanyang bisita. He just couldn't find it in his heart to ignore his wife. Sacrifice for him. Tikman mo nga yung coffee. Naupo ito sa tabi niya. Hindi ko sigurado kung gaano katamis ang gusto mo. Nakangiti siyang humigop, saka siya tumango. Perfect. Para isang batang tuwang-tuwang yumakap ito sa kanya. Bago pa maitapon ng hawak niyang kape ay binaba niya sa mesa ang cup at ginantihan to ng halik. Hanggang sa may naamoy siyang nasusunog. May niluluto ka? Untag niya. Napamulagat si Ariana at halos sumiyaw na binalikan ng piniprito. Grinning, he took a bite of the egg sandwich. Medyo maalat ang itlog, ngunit wala siyang balak magreklamo. Masaya na siya sa ginagawa nito para sa kanya. They shared a happy conversation until he realized he had to go to work. After he brushed his teeth, he found Ariana standing beside his car, waiting for him. Baka iwanan ka na ng kliyente mo. Tatawagan ko na lang siya sa daan, sagot niya at marahang pinalibot ang mga kamay sa bewang nito. Staring at her face, he wished they could spend more time together. Thanks for the breakfast. I really appreciate it. Tumawa siya at inayos ang korbata nito. Just doing my part as your wife. Now do your part as my husband. Hindi ko ba yung ginagawa? Nanunukso nitong tugon. Agahan mong uwi mamaya. Nakangiting hinaplos niyang pisngi nito. I'll be coming home every day. You can count on that. Kung gagabihin ako, I'll call you. If I don't, call me and feel free to nag me. Natawa ito ng malakas at yumakap sa kanya. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Wishing he could freeze the time. He never thought it would feel wonderful to have a wife caring for him. He never actually wanted one and he never imagined himself as a husband. What about Chloe? Nagulat siya sa tanong ito at saglit silang nagkatinginan. Sa nakalipas na mga oras, nakalimutan niyang tungkol sa kanyang nobya. And what about our annulment after 5 months? Muli nitong tanong na lalo niyang kinatulala. Sa ilang matagal na sandali ay tinitigan lang niya ito. Walang masabing kahit na ano. Ano ba itong nagawa niya? Pinangako niya kay Chloe na babawi siya rito. Matapos ang 6 na buwan, pero heto siya. Determinadong maging mabuting asawa kay Ariana. Hoping that their marriage would work out somehow. Laurie, pinilig niya ang ulo para gisingin ang sarili. We will still have a few months to figure things out. Napansin niya ito naman ang natulala, parang hindi nang nais nitong marinig sa kanya. Gulong-gulo na rin ang isipan ni Laurie para makahagilap ng anumang sasabihin. I have to go. Ani at hinalikan niya ito sa mga labi. I'll see you later. Be home before 6. Paalala nito. Yes, sweetheart. Nang muli sana niya itong halikan ay nabala siya ng pamilyar na boses mula sa likuran nila. I knew it. Naloloko ka na sa babae mo. Kaya hindi mo na ako dinadalaw. Mabilis siyang pumihit at natagpuan niya si Laurie na nalilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Natakasan na naman itong kanyang tiyahin at ang mga binayaran niyang guards para bantayan ito. Louie, I told you not to come here, Anya. Bakit? Masama bang dalawin kong kapatid ko? Masyado na ba akong pabigat sa'yo? Kaya mo pinakasalan niyang babae niyan para may dahilan ka para hindi na ako makatapak dito sa bahay mo. Hindi ba? That's nonsense. He gritted his teeth as he took a few quick strides toward him. Louie, ilang beses ko bang kailangang ipaliwanag sa'yo na gusto ko lang pagtakpan ng ginawa mong kasalanan kay Ariana kaya ko siya pinakasalan. Hindi ka pabigat sa akin. Ayaw ko lang na mag-away kayo dahil alam kong pinagseselosan mo siya. Sinungaling ka. Nakita ko mismo, naluloko ka na sa kanya. Nakakalimutan mo na ako. Louie, hinawakan niya magkabilang balikat nito para mapakalma.
Hindi kita nakalimutan. Kapatid kita at ikaw lang ang natitirang pamilya ko. Alam mo kung gaano ka kaimportante sa akin. Biglang napaiyak si Louie at humikbi-hikbi. Bumalik na naman ang asal bata nito. Pero mas gugustuhin na niya yon kaysa naman sa violent side nito. Ibig lang sabihin ay naunawaan na siya nito. Gusto ko lang naman na makaganti tayo kay Navarro. I didn't expect na pakakasalan mo siya. You promised you would never marry anyone. Nangyari ng lahat, it was my only way to save you. Ayaw ko makulong ka, but if you do not behave properly, mapipilitan akong ibalik ka sa center. You wouldn't want that, would you? Umiling ito. No, never. Kaya magpapakabait ka. Aniya, saka ito inakbayan. Ihahatid na kita pa uwi bago ako pumasok. Huwag ka na ulit tatakas. Magkasalubong ang mga kilay ni Ariana habang pinapanood ng magkapatid na lumulan ng kotse. Hindi niya inakalang ganun pala kalala ang sakit ni Louie sa pag-iisip. Noon na niya itong nakita sa simbahan ay parang normal naman ito. Alam na niya ang tungkol sa personal grudge ni Louie kay Michael nang may panalo nitong kaso na nasisanting direktor laban sa kumpanya ni Lowry. Hindi rin inakala ng kanyang asawa na pepersonalin ng kapatid ang abogado at hindi ang direktor. Yun ang dahilan kaya siya nito kinidnap. Nang makaalis ang sasakyan, pumasok siya ng bahay para iligpit ang mga pinagkainan nila. Naalala niyang reaksyon ni Lowry nang banggitin niyang pangalan ng nobya nito. She thought he was determined to make their marriage work. Pero sa tingin niya ay gugustuhin pa rin itong hiwalayan siya. Bakaraan na natitirang 5 buwan. Nais lang siguring itong makaiwas sa gulo kaya ito nakikipag-ayos sa kanya. Kunwari lang pala ang paglalambing nito. Si Chloe pa rin pala ang tunay nitong minamahal. Ilang sandali lamang ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Akala niya ang yaya binita niya yon. Nangakong matanda na dadalawin siya ngayong araw. Ngunit nang pagbuksan niya ang pinto ay hindi niya inaasahan ng panauhin. Hi! Pilit ang ngiti ni Chloe nang bumate. Magang-magarin ang mga mata nito na para bang magdamag umiyak. Pasok. Bahagyang nautal na niya. Habang tumatabi para may maraanan to. Kaaalis lang ni Lowry. Sana pinuntahan mo na lang siya sa opisina niya. He warned me never to go see him there again. Tugon nito sa malamig na tono. Ikaw talagang sadya ko. Nagtataka man, pinaupo niya ang bisita sa sofa. Ano namang kailangan mo sa akin? Tanong niya. Inukupan niya ang katapat nitong upuan. Gusto ko lang malaman kung totoong napilitan lang si Lowry na pakasalan ka. Matagal nang hindi nakasagot si Ariana. Hindi niya mawari kung anong dahilan at gustong malaman yun ni Chloe. Yes, his brother somewhat kidnapped me. Nahuli kami ng daddy ko in a compromising situation so he forced Lowry to marry me. That time, may nangyari ba sa inyo ni Lowry? Wala. Bakit hindi mo yung sinabi sa daddy mo? I did, pero hindi sila naniwala. Walang pagkakaiba yan sa pamimikot. Chloe exclaimed, suddenly enraged. Not exactly, sagot niya. Nakakainsultong sinabi nito. First of all, hindi nangyari yun kung hindi ako nilapastangan ng kapatid niya. Second, he protected his brother by saying that he was the one behind my kidnapping. My father is a police chief and I had to save his life by claiming that we were lovers. I asked him to marry me to make up for the scandal and he accepted it. As long as Louie would not go to jail. Hindi yun pamimikot, it was a deal. Nanahimik si Chloe. Maya-maya namuo ang luha sa mga mata nito. Alam mo bang, 2 taon kong hinintay na mag-propose siya sa akin. Hindi alam ni Ariana ang sasabihin. Para siyang naawa sa itsura ng kaharap. Minsan tinanong ko sa kanya kung wala ba siyang balak magpakasal. Hindi niya ako sinagot but I waited. Tinis kong kawalan niya ng panahon sa akin hoping that someday he would learn to love me too. Until I learned na ikinasal na pala siya. But he love you. You think so? Balik ni Chloe. Alam mo bang kailangan ko pa siyang tawagan para lang maalala niya may girlfriend siya? Ni minsan hindi niya naalala ang anniversary namin o kahit malang ang birthday ko. Is that what you call love? Tula lang nag-isip si Ariana na sasabihin. Hindi niya inakalang ganun palang sitwasyon ng mga to. Masyado siguro siyang busy sa trabaho niya. He's not at all different with me. You're wrong. The woman snapped. I was watching the two of you a while ago. He looked so happy with you. Ni minsan hindi ko siya nakitang ganun kasaya kapag magkasama kami. Lalo siyang natulala. Masyado lang siguro tong nagsaselos kaya kung ano-anong nasasabi. Babalikan ka din niya after 5 months, don't worry. He promised me that. Ano biglang nalunod sa ilalim ng dagat ang puso ni Ariana. Malino na sa kanyang lahat. Kaya pala hindi makasagot si Lowry kanina nang banggitin niyang kanilang annulment. Tamang kanyang hinala. Babalikan nito si Chloe.
So what are you scared of? Nangako naman pala siya sa'yo. Ang totoo, hindi na ako umaasa. She stared at her, puzzled. I don't think Lowry is the kind of a man who breaks his promises. He's not. Kahit malaki ang pagkukulang niya sa akin, he never broke his promises. Saglit tong huminto, but last night I realized something. He asked me to stop seeing him until your marriage is annulled. Naunawaan ko yon at makakaya ko maghintay. But when I asked him if he would want to marry me afterwards, wala siyang nasabi. Bumukang mga labi ni Ariana habang pinapanood ito umiiyak. Gaano man ito pigilan ng luha, hindi ito nakayanan. Naawa siya sa dalaga, ngunit hindi niya alam kung anong maaari niyang maitulong. Sigurado siyang may dahilan ang pagpunta nito doon. At kutob niya ay nais nitong hilingin na hiwalayan na niya si Lowry. Yan bang dahilan kaya ka pumunta dito? Tanong niya. Pinahid ni Chloe ang luha at pilit pinakalma ang sarili bago sumagot. I came to ask you to relay my message to him. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi? I can't. She shook her head. I actually don't want to see him again. Since last night, I promised myself to forget about him and move on. Wala ring patutunguhan kahit hintayin ko pa siyang na ng 5 buwan. Tanggapin ko na lang na hindi talaga niya ako kayang mahalin. Ariana's mouth fell open. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? I am, and I bet masayang masaya ka siguro ngayon. At wala ka ng kaagaw sa kanya. Almost instantly, she felt blood rush through her head. Pasalamat ito't sanay siyang pigilan ng sarili ko hindi baka nasabunutan niya to. Fine, now kung anong gusto mong iparating kay Lowry. Sinabi ko na, tugon nito. Pakisabi sa kanya, nakalimutan na niyang pangako niya sa akin. Because he's not worth my time and tears. He's all yours. For as long as he wants you, that is. But I don't think he'd want you for more than 6 months. Tinikom ni Ariana ang kanyang bibig. Talagang ginagalit siya nito. I wouldn't want him for more than 6 months either. She lied to protect her pride. Whatever. Inabot ni Chloe ang bag at tumayo. Hindi naman sa tinatakot kita. But Lowry just isn't the type who can be tied down to anyone. Dalawa lang ang mahalaga sa kanya, ang trabaho niya at ang abnormal niyang kapatid. Believe me, I tried to win him but I failed. Kaya kung ayaw mong magaya sa akin, start saving yourself from a major heartache. Naging palaisipan yun kay Ariana at nang lingunin niya si Chloe, ay lumabas na to ng pintong hindi man lang nagpaalam. Napabuntong hiningan tinungo niya ang pinto at pinanood itong lumabas ng gate. Totoo kaya ang sinabi nito? Ganun kaya talaga si Lowry? Hindi ba talaga ito marunong magmahal? Ayaw sana niya maniwala, ngunit mukhang hindi pa nanakot ang motibo ni Chloe kung bakit ito sinabi iyon.